Ate Mel, nanibago ako bago pala yung title ng pelikula. Ngayon ko na-realize. Ganon. Halos pareho din, di ba? Kasi The Untold Story of Imelda Papin, may loyalista lang. Pero yung team ng Queen Star Film Productions, nagkaroon ng, we had a meeting and we came up on, changing the title to, since it's my story, might as well just use Imelda Papin, The Untold Story. Okay. Kumusta ang feedback ng mga tao na nakapanood? Yung mga nakakarating sa iyo? Grabe, sobra. Sabi nila, hindi namin nakalain. Sana nagdala kami ng panyo. Ang daming iyakan at meron ding tawanan. At inspirational itong movie na ito. Talagang kailangan bawat Pilipino ay mapanood ito dahil pinapakita dito ang tunay na pagmamahal sa Diyos, sa pamilya, sa kaibigan na nandun sa baba, kung paano ko yinakap, ganon, at siyempre pagmamahal sa bayan. Kailan showing po nito? Probably this June. Kasi punong-puno kami ng black screening all over the Philippines and other countries. Marami ng special screening. Maraming special screening. Bakit si Claudine ang pinili mo? Ikaw ba namili? Si Mafi actually. Okay. Oo, siya nag-suggest. Tapos pina-aprobahan ko kay Direk. At okay naman kay Direk Gabby Ramos. At lalo na sa akin kasi I've seen her several times before and so nice. Kontento ka naman sa ni Claudine? Sa pag-perform niya? Yes, sobra. Masyado akong satisfied sa sa lahat na ginampanan niyang scenes about Imelda Papin. Anong reaction nila nung mawala yung loyalista? Mas okay ba yun since parang may kulay ng politika, parang gano'n? Ang reaction na napakarami ay nagustuhan nila. Even yung mga loyalista, gusto nila na yung Imelda Papin talaga dahil buhay ko naman ang kinikwento. Nakikita naman doon sa loob ng movie kung gaano ako ka-loyal sa mga kaibigan. Correct, oo. Pero yung pagiging loyalista mo ba, Ate Mel, nagbunga rin sa'yo? Parang kumbaga, may ang tawag doon, yung loyalty na yung parang may balik ba sa'yo? Parang gano'n. Oo naman, ang mga tao, lalo akong nirespeto dahil yung the word na loyal na yon sa isang kaibigan at sa ating bansa ay binigyan nila ako ng respeto doon. Pag may kaibigan ka na na-discover mo walang loyalty sa'yo, anong mararamdaman? Wala lang. I pray for them. Ang ginagawa ko, nginingitian ko lang at wala. Hindi ako nagsasalita or saying bad words at all. Hindi, kasi bilog ang mundo. Balang araw, magkikita at magkikita rin kami kung sakaling mayroong masasabi sila sa akin or mayroong nasasabi or mayroong napipinta sa akin or whatsoever. Kasi no one is perfect. But sa akin, okay lang. Open ako sa ganyan, open ang kaisipan ko at walang masamang loob, walang masamang tinapay kay Imelda Papin kasi. Ate Mel, may mga nagtatanong kung may suporta ba si BBM sa pelikulang ito? Ang suporta ni binigay ni President Marcos dito, yung nagustuhan niya at in-endorse niya yung pelikula. Kaya nakakatuwa naman. At saka bago namin ginawa ito, ay nagpaalam naman kami kay Madam Imelda Romualdez Marcos, the former First Lady. Nandun din si Senator Amy, nandun si Irene. Alam nila na gagawin namin yung pelikula ng buhay ni Imelda Papin at kasama ang Hawaii. So bakit namin kailangang panoorin ang Imelda Papin, The Untold Story? Ay dapat niyo po talagang panoorin ang Imelda Papin, The Untold Story. Kasi makikita niyo po doon kung gaano ka-loyal ang Imelda Papin sa pamilya, sa ating bansa, lalo na at syempre sa isang kaibigan na naranasan yung ganong klaseng sitwasyon. Jet, naroon ako at marami po ng mga tao na yumakap sa kanila sa Family Marcos. So, yan po ay kasama sa buhay ko. Pag hindi ko po yun sinama sa story ko, hindi kompleto ang magiging story ni Imelda Papin. Ate Mel, napanood mo yung pelikula, anong mga eksena doon na yung pinakagusto mo?
Halos lahat. Napakaganda ng directing ni Gabby Ramos. At magandang story. Sabi nga ni Direk, pinaliwanag niya kanina na bago namin i-shoot or bago niya sinulat, ay kailangan tatanungin niya ako kung ito ba talaga totoo, kung nandun ako sa eksena. Dahil kung wala ako sa eksena, ayaw niyang gawin yun, ayaw niyang i-shoot. So lahat na nandiyan dyan ay totoo po yan. Ayun. Kay Mapi naman, kumusta naman after na mapanood mong performance niya sa pelikulang ito? Ay grabe, si Mafi, unexpected yung arte ni Mafi. I didn't realize that she can act. It's not because she's my daughter, but she's really good in acting. Kumbaga, ilang beses ko na napanood, pero she made me cry. Dahil sobrang kanyang may hugot ang anak ko. Kaya, too bad she's not here kasi she's in the hospital right now. Anyway, Ate Mel, anong bago sa'yo, lalo na sa recording? Anong pwede naming abangan sa'yo? Meron ako yung kasama dito sa movie, yung Sama-sama Kayang-Kaya. Sana magustuhan ng ating mga kababayan uli, yung mga music lovers, yung mga fans ko, yung song na ito. It's all about pagkakaisa ng bawat Filipino at pagtutulungan. So yun po, thank you. Mas ko ba kung may last question? May clamor ba yung mga kababayan natin sa ibang bansa para mapanood yung movie? Ay, oo. Nakakatuwa po dahil kagaya ng Hong Kong, gusto nila end of May, ipalabas na sa Macau, meron po sa Singapore, Japan, at saka sa Dubai. Marami po ang request din sa Amerika. Of course, I've been in the States and I lived there for a couple of years. Sa Vegas, sa California, all over California, in New York, also in Canada. Actually po, in Hawaii, especially the producer in Hawaii is here, Willie Martin. So, nandito, gusto nila, pinapanood nila itong movie na ito dahil dadalhin na talaga nila sa Hawaii. And nakakatuwa dahil even Europe, sa Roma, talagang tumawag si Mafi mismo ang kinausap na gusto na doon. Italy, then London, Switzerland, and Australia, of course. All over the world. Pala Nakakatuwa. Oo. Oo, kaya nga, lilibot. So, pero dito muna, kasi ang dami naming schedule dito, like sa 13, nasa Pampanga kami. Sa SM City, Clark, Pampanga. Tapos 27 La Union. Then on May 1 in Davao City. On May 4 dito sa North EDSA, SM. At ito po ay nakakatuwa. Ang dami naka-line up, Cagayan de Oro, diyan sa Santos City, sa Lawag, sa Vigan, ang dami. So, iikot mo na puro black screening or special screening. Mas kikita yan sa black screening, di ba? Mas sure. At ang sumusuporta sa amin dito, of course, I'd like to thank PCSO. At syempre, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, si Kuya Ronald de los Santos. Sila all over the Philippines, they're supporting this movie. I am very, very happy. Talagang maraming salamat. Ang daming sumusuporta. MDTV, Norte, and sila Brian. Talagang super. Lahat na sila. Last question ko, Ate Mel. Doon sa movie kasi, dumating sa point na nagtitinda ka na lang ng kaldero, parang ganon, na parang anong realization mo doon, anong leksyon, anong tunan mo na okay lang ba maging loyalista para ma-experience mo yung ganon? Samantalang superstar ka sa Pilipinas. Okay lang kasi ganon talaga ang buhay ng tao. Di ba? Pinili ko na sumama sa Marcos family. So ano man ang tinatnan ko doon, ano man ang naging buhay ko doon, ay hinarap ko yon. And I'm proud of it. Kasi Wala ka pinagsisihan. sa lahat ng mga entertainers, sa lahat ng celebrity, ako lang ang nandoon mismo sa Hawaii with them for 3.5 years until nawala si Sir. So, kaya it was, I call it, it was an opportunity
Oo, kasi isa ako sa Filipino na bigyan ng oportunidad. And nakita ko mismo ang ugali nila nung mag-asawa. Kung paano sila mag-handle ng mga tao. Like myself, binigyan nila ako ng importansya, yung ganon. So, and they showed me, and I heard every time na we talk that we love the Philippines, wanna go back, mga ganon. So, nakakatuwa. Ayan. So, ibitahan mo na lang po sila para sa ano po, pelikulang Imelda Papin, The Untold Story. Again, si Imelda Papin po, gusto kong imbitahan kayo pag ito'y nasa theater na po ay manood po kayo dahil ito'y inspirational. It's about loving one another. So, yun po, panoorin niyo po Imelda Papin, The Untold Story. Maraming salamat po. Thank you po.